Kung kailan kabuwanan ko na noon, doon pa nila ako pinalayas. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin makalimutan ang gabing iyon. Ramdam ko pa rin ang bigat ng tiyan ko habang unti-unti kong binubuhat ang maleta ko palabas ng bahay nila. Hindi ako makayuko ng maayos dahil malapit na akong manganak, pero wala silang pakialam. Simula pa lang ng kasal namin ng asawa ko, mali na talaga ang pundasyon. Nangako siya na bubukod kami agad. May ipon daw siya, may plano daw. May 2 full-time contract jobs pa nga siya noon, kaya naniwala ako sa kanya. Akala ko secured ang magiging buhay namin. Pero pagkatapos ng kasal, doon kami napunta sa bahay ng mga magulang niya. Doon ako nabuntis. Doon nagsimulang mag-iba ang lahat. Habang lumalaki ang tiyan ko, unti-unti namang lumalayo ang asawa ko. Nagsimula siyang umuwi ng late. Nakalock ang phone, may bagong pabango, may bagong ngiti at palaging lumalabas na para bang walang pakialam sa akin at sa baby namin. Hanggang sa nalaman ko, may babae na pala siya. At ang mas masakit, mas gusto ang kabit ng pamilya niya. Mas maganda raw kasi, mas sexy, mas presentable. Hindi daw tulad ko na lumobo na dahil buntis. Naging losyang na daw ako. Hindi ako sumagot noon, tahimik lang ako, pero sa loob-loob ko may kung anong namatay. Isang gabi, nag-away kami ng asawa ko, umiiyak ako, nanginginig at tinatanong siya kung bakit niya nagawa sa akin ang pagtaksilan ako kahit dinadala ko yung anak namin. Biglang sumingit ang biyenan ko. Kung papalitan ka ng anak ko, maghanda ka na. Hindi ka dito magtatagal dahil papalayasin ka talaga dito sa pamamahay namin. Akala ko dala lang ng galit at hindi seryoso ang sinabi nila na papalayasin ako. Pinanghahawakan ko na dinadala ko naman ang anak ng asawa ko at ang apo nila. Hindi pala. Isang gabi, umuwi ang asawa ko kasama ang kabit niya. Diretsyong pinapasok sa bahay. May mga dalang gamit niya. Hindi man lang ako tiningnan. Nasa sala silang dalawa, nakaupo at nag-uusap. Parang ako pa ang bisita. Paglabas ko ng kwarto, nakapila na sa may pinto ang mga maleta ko, pati gamit ng baby ko, nakaimpake na. Kabuwanan ko na noon. Nagdesisyon na kami, sabi ng biyenan ko. Dito natitira yung bago. At umalis ka na dito ngayon na. Wala man lang konsensya. Ang asawa ko, tahimik lang siya na para bang wala siyang emosyon para sa akin, pero nakaakbay sa kanyang kabit habang nakatingin sa kanya ng masaya na para bang yung kabit ay isang ginto. Wala talagang sinabi yung asawa ko sa akin, ni walang pagtutol. Doon ko na-realize na hindi lang pala siya duwag. Wala siyang bayag para ipaglaban ako. Pero ang hindi nila alam, 3 buwan bago nila ako pinalayas, naghanda na ako. Alam kong may tinatago siyang ATM sa akin kung saan pumapasok ang sahod niya sa isa niyang contract job. Hindi iyon ang main ATM niya. May isa pa siyang ginagamit para sa pamilya. Hindi niya alam na araw-araw ko chine-check ang balance noon. May 3 buwan na delayed ang sweldo niya sa project, isang bagsakan papasok at pumasok nga. Malaki-laki rin, hindi ko agad ginalaw, hinintay ko. Hinintay ko ang tamang oras. Nang gabing pinalayas nila ako, wala akong dala kundi maleta at ATM card na iyon. Nanganak ako na halos wala, buti normal delivery, kung hindi, baka mas lalo akong nilubog kung naging cesarean. Tumira kami ng anak ko sa ate ko. Siya ang sumalo sa amin. Siya ang nagsabi, dito ka muna at huwag ka nang babalik doon. 3 buwan akong tahimik. Habang nag-aalaga ako ng newborn ko, unti-unti kong ginagamit ang pera mula sa ATM. Hindi para sa luho, kundi para sa anak ko.
sa anak ng asawa ko na walang pakialam, mga gatas, diaper, check-ups at vaccines. Bumili rin ako ng laptop bago pa ako nabuntis. May experience na ako bilang virtual assistant. Tumigil lang ako dahil sa pregnancy. Hindi ko sinabi sa kahit sino. Hindi ako nag-post sa social media. Hindi ako nagpaparinig. Tahimik lang akong kumikilos. 3 buwan matapos akong manganak, bigla siyang tumawag, galit na galit. Nasaan ang pera sa ATM ko? Doon ko lang nalaman na walan na pala siya ng projects. May project na lang ang trabaho niya at hindi stable. Wala kang karapatan galawin iyon, sigaw niya sa akin. Natawa ako, mahina pero malinaw. 3 buwan mo kaming hindi sinuportahan, ni hindi mo nga tinanong kung buhay pa ang anak mo. Mas lalo siyang nagalit. Hindi ko susuportahan yang batang yan at huwag ka nang umasa, yun na ang huling makukuha mo sa akin na pera. At doon natapos ang tawag. Hindi ako umiyak at hindi rin ako nakiusap. Kinabukasan, pumunta ako sa abogado. Nag-file ako ng legal separation. Hindi ko pa kayang mag-annulment noon. Mahal kasi yun, pero sisimulan ko na. Nagulat ako nang pumayag siya agad. Sige, tama lang yan, unang matinong desisyon mo. Yun ang sabi niya sa akin. Hindi niya alam, iyon ang huli niyang kontrol sa akin. Pagkatapos noon, pinutol ko na lahat ng komunikasyon. Blocked silang lahat, siya at ang mga magulang niya. Tahimik ang buhay ko at doon nagsimula ang totoong pagbangon ko. Sa loob ng ilang buwan, nakaland ako ng VA client, 90,000 pesos sa isang buwan ang sahod ko. Hindi ko sinabi kahit kanino maliban sa ate ko. Habang sila, panay post sa Facebook, may bagong kotse raw sila, blessed daw sila at panay post sa pinapagawang malaking bahay. Masaya raw ang pamilya nila. May parinig pa nga ang kabit sa akin. Yung iba dyan, tambay lang sa bahay, wala pa ring trabaho. Ako yung pinaparinggan niya. Hindi ko sila pinatulan. 2 taon ang lumipas, nag-upskill ako. Nag-aral ng coding sa gabi habang tulog ang anak ko. Inaral ko ang automation. Gumawa ako ng sarili kong software para sa foreign clients. 20,000 pesos per day ang kita ko. Kada araw yun. Pinagsumikapan ko talaga to dahil ayoko nang mapunta ulit sa sitwasyon kagaya ng nakaraan na palaging minamaliit. Nakabili ako ng house and lot at fully paid iyon sa isang exclusive subdivision. May kotse na rin ako at may 6 na apartment units akong pinapaupahan. At soon, susubok ako sa mga franchising business. At may anak akong lumalaki sa tahimik at ligtas na kapaligiran. Walang alam ang kahit sino, hanggang sa nalaman nila. Hindi ko alam kung paano, pero dumating ang araw na may kumatok sa gate ko. Sila. Halata ang galit at inggit sa mga mukha at kilos nila. Naniningil. Nalugi pala sila. Yung kotse, hindi pala fully paid. Hinatak na ng bangko dahil hindi na sila nakakabayad. Yung bahay nila, panay renovation at paggawa pero hindi na nila napatapos. Puno rin sila ng utang at naghihikahos na. Ang kabit, wala pa ring trabaho at buntis siya ngayon. Palagi silang nag-aaway tungkol sa pera. May karapatan ako sa kalahati ng pera mo, sigaw ng asawa ko. Tinignan ko siya ng diretsyo. Nakakalimutan mo yata na legal separated na tayo. Wala kang makukuha kahit piso. Nagwala ang biyenan ko. Sinabi pa na anak daw nila ang nagbigay sa akin ng pera noon. Napangiti ako. Oo, at iyon na ang huli. Hindi sila tumigil sa panghaharas hanggang napilitan akong mag-file ng restraining order at doon lang sila natahimik. Sa wakas, nakapag-file na rin ako ng annulment. Habang sila, patuloy ang pagbagsak. Ako, tahimik na kumikilos. Hindi ko kailangan ng ingay. Hindi ko kailangan ng validation.
at hindi ko kailangan ng lalaki. Ang kailangan ko lang ay siguraduhin na hindi mararanasan ng anak ko ang naranasan ko. Pinili kong maging ina bago maging asawa, at ngayon masasabi kong ang gabing pinalayas nila ako habang kabuwanan ko, iyon ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko. Dahil kung hindi nila ako itinulak palabas, hindi ko matututunang tumayo mag-isa. At ngayon, hindi na nila ako kayang itulak kahit kailan. Wakas. Salamat sa panonood. Kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na at i-click ang notification bell para updated ka sa mas marami pang nakakagulat na totoong kwento na nangyayari sa paligid mo.